Maganda at mabait ang yayang si Rika, kaya hindi nakakapagtaka kung nagustuhan siya ng boss niyang si Cairo Dashwood. Pinilit niyang iwasan ng lalaki dahil may fiancé na ito, pero dahil sa isang gabi, nagbago ang lahat ng may nangyari sa kanilang dalawa at nagbungay ng quadruplets. Ating alamin ang buong kwento. Gosh! Hindi ka kasi nag-iingat. Alam mo ba kung gaano kamahal ang damit na to? Galit na galit kay Rika ang kanyang Ma'am Kendra. Isa sa mga pinagsisilbihan niya sa mansyon ng mga Dashwood. Bakit kasi sa lahat ng maid, siya pa ang nautusang magdala ng inumin nito? Hindi ko po sinasadya, ma'am. Hindi naman talaga niya sinasadya na matapunan ng Diyos ang damit nito dahil nagkabanggaan silang dalawa. Hindi mo sinasadya? Ang sabihin mo, tanga ka lang talaga. Akmang sasampalin siya ng babae, ngunit may humawak sa kamay nito. Wala kang karapatan na saktan ng mga katulong, Kendra. Sabi ng Sir Cairo naman niya sa kapatid. Dalawang anak ng mag-asawang Dashwood, si Cairo na panganay at si Kendra na bunso. Pero kaya sila nagkakapera dahil sa atin. Tapos hindi nila magawa ng maayos ang trabaho nila. Tanga ang babaeng yan. Binawi ni Kendra ang kamay sa kapatid at dinuduro siya nito. Kaya hindi sinasadyang nasigawan na si Kendra ng nakakatandang kapatid. Stop it, Kendra! Pinapagana mo na naman ang pagiging spoiled brat mo. Bakit ikaw ba yung nagpapasweldo? You're just a spoiled brat in this house. Inis na iniwan sila ni Kendra. Hindi nyo na po dapat pinatulan ng kapatid nyo, sir. Nahihiyang sabi ni Rika sa amo. Wala siyang karapatan na saktan ka o ang kahit na sinong may dito. Sumusobra na rin yung kapatid ko. Paliwanag sa kanya ng lalaki. Salamat po, nayuyuko niyang sabi. You're welcome, Rika. Masyado ka mabait. Dapat matuto kang maipagtanggol ang sarili mo, pero kung hindi mo kaya, nandito naman ako. Sabihin mo sa akin kapag may ginagawa sa iyo ang kapatid ko. Tanging pagtango lamang ang naging tugon ni Rika. Hanggang sa nagpaalam na ang lalaki na aalis na ito. Agad namang bumalik sa may kusina si Rika na dala ang baso na may madami pang juice. Kaunti lang naman kasi ang natapon kay Kendra. At talagang nagpakampi pa kay Sir Cairo. Inis na sabi sa kanya ni Loisa, ang maid na alam niyang may gusto sa kanilang Sir Cairo. Hindi, pinagtanggol lang niya ako sa kapatid niya. Ang sabi niya kay Loisa, sus sabihin mo, ginagamit mo yung ganda mo at kunwari bait-baitan. Hindi nito naniniwalang sabi. Mabuti na lang, lumitaw si Manang Dolor na tanging kakampi niya sa mansyon na yun dahil halos lahat ng maid doon, inggit na inggit sa kanya. Tumigil ka, Loisa. Palagi ninyong inaaway si Rika. Palibhasa ay alam nyo na hindi kayo papatulan ng tao. Agad namang umalis si Loisa na umirap pa talaga. Anong nangyari, iha? Rinig ko mula sa itaas na mukhang may pagtatalo kanina. Nasa ikalawang palapag naman talaga si Manang Dolor dahil pinapaayos ang kwarto dito. Si Ma'am Kendra, gusto po akong saktan. Natapunan po kasi ng kaunting juice ang damit niya. Pero dumating po si Sir Cairo at pinigilan ng kapatid. Pagkukwento niya kay Manang Dolor. May ugali talaga ang batang yun. Naiiling na sabi ni Manang Dolor. Baka tama naman po siya, Manang, natatanga-tanga talaga ako. Hindi, iha. Natural lang sa tao ang nagkakamali. Nag-uusap pa sila ni Manang Dolor nang tawagin siya ni Loisa at ang sabi gusto daw siyang kausapin ni Mrs. Dashwood. Sa mga oras na yon, alam niyang yari na siya. Baka nagsumbong yung anak pero sumunod pa rin siya kay Loisa. Ma'am? Bakit po? Hindi na natuloy ni Rika ang sasabihin dahil isang malakas na sampal ang nakuha niya kay Mrs. Dashwood. Nasa tabi nito ang anak na si Kendra, nangingiti-ngiti at tuwang-tuwa dahil sinampal siya ng ina nito. Ikaw na nga ang tatanga-tanga. Ikaw pa yung paawa sa anak kong si Cairo. Galit na sabi sa kanya ng ginang na kulang na lamang umusok ang ilong nito. Hindi po totoo yan, ma'am. Hindi ko po gusto na ipagtanggol ako ni Sir Cairo. Naiiyak na sabi ni Rika, pero tumawa lamang ang ginang. At sa tingin mo, maniniwala ko sa'yo. Kaya pala ayaw na ayaw sa'yo ng ibang maid dahil ganyan ka. Si Loisa na nanonood, rinig niya ang hagik-gik. Tuwang-tuwa na pinagagalitan siya ng amo nila. Ang gusto ko lamang po'y magtrabaho ng maayos at may maiuwi sa pamilya ko. Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Patuloy niyang pagpapaliwanag. Gusto mo pala na may trabaho? E di ayusin mo. Sigaw ni Mrs. Dashwood kay Rika na napatango-tango na lamang. Si Manang Dolor na naroon, hindi magawang sumabat dahil kapag ginawa nito yun, tiyak na sabay silang mawawalan ng trabaho. Ngayon, bumalik ka na sa trabaho mo.
Dali-dali naman siyang sumunod, miski kasi si Loisa na nanonood, sinigawan ni Mrs. Dashwood at pinabalik din. Pasensya ka na iha kung hindi kita nagawang ipagtanggol. Natatakot lamang ako na pareho tayong mawala ng trabaho. Paghingi ng paumanhin ni Manang Dolor. Naiintindihan ko po, Manang. Tinulungan siya ni Manang upang maghilom agad ang bakas ng pagkakasampal sa kanya. Nang tanghalian, lubos ang pasasalamat ni Rika na sa labas kakain ng mag-ina, kaya hindi nila ito kailangang pagsilbihan. Natakot siya na baka saktan na naman siya ng mga ito. Hindi nga siya nasampal ni Kendra, ngunit ang ina naman ito ang gumawa ng mas masakit pa ang naging resulta. Sabay-sabay na kumain ng tanghalian ng mga katulong bago sila nagsibalik sa kanilang mga trabaho. Hapon na, pero wala pa rin namang Kendra niya at ang ina nito, ngunit ang Sir Cairo niya maagang umuwi at siya ang napansin dahil inaayos-ayos niya ang mga sapin sa sofa sa may living room. Magandang hapon, sir. Pinasigla niya ang boses sa pagbati niya dito. Ang akala niya ay ang pagbati niya ang mapapansin nito, ngunit ang pisngi niya na medyo namumula pa. Anong nangyari sa mukha mo? Tanong nito habang nakatingin sa kaliwang pisngi niya. Wala po ito, at pilit niyang itinago iyon mula sa lalaki. Tumalikod na rin siya, ngunit hinabol siya nito at pinilit na sinuri ang mukha niya. Tell me, si Kendra ba ang may gawa niyan? Galit na tanong nito. Hindi po, pagsisinungaling niya. Sasabihin mo sa akin o itatanong ko kay Manang? Ang boses nito ay talaga namang nakakatakot. Sir, kasalanan ko rin naman. Paggawa niya pa rin ang dahilan. No, hindi ka dapat na sinaktan. Mabait lang talaga ang kanyang Sir Cairo. Ibang-iba ito sa pamilya nito. Hindi niya pa rin sinabi kay Cairo kung sino ang gumawa nun. Kaya naman pumunta ito sa kusina para lamang magtanong kay Manang Dolor. Manang, sinong sumampal kay Rika? Walang kahinahon-hinahon ng boses nito. Nang hindi agad sumagot si Manang, muli itong nagtanong gamit ang mas malakas na boses. Sino, Manang? Ang mami po ninyo. Muntik pang mautal na sabi ng matanda. Dali-dali namang umalis sa kusina ang binata na handang sugudin ng ina dahil sa ginawa kay Rika. Bakit niyo sinaktan si Rika? Mahinahon na tanong ni Cairo sa mami niya dahil iginagalang niya ito. Bakit? Nagsumbong na naman ba sa iyo ang babaeng yun? Nagawa mong sigawan ng kapatid mo dahil sa kanya. Tapos nagpapaawa pa siya sa iyo? Balik naman ito sa kanya. Napahilot na lamang si Cairo sa kanyang sentido bago muling tinanong ang kanyang ina. So sinaktan niyo nga siya? Medyo malakas na ang boses ni Cairo. Oo, dahil tanga ang babaeng yun. Umamin na ito kaya mas lalong nag-apoy ng galit si Cairo. Wala siyang ginagawa sa inyo. Bakit mo ba pinagtatanggol ang babaeng yun, kuya? Hindi ka naman ganyan sa ibang katulong. Tanging sa kanya lang. Hindi niya binigyang tugon ang nais na malaman ng kapatid pero may iniwan siyang salita sa ina at sa kapatid niya. Sa susunod na saktan niyo siya, ako nang makakalaban ninyo. Tsaka niya tinalikuran ng mga ito. Tinawag pa siya ng kanyang ina ngunit hindi niya na ito pinansin. Pumunta siya sa may kusina at doon niya nakita si Rika na nagpupunas. Hindi ba masakit? Tanong niya sa babae na mukhang nagulat sa biglaan niyang pagsulpot. Hindi, sir. Pagsagot nito na hindi siya magawang tignan. Look at me, Rika. Utos niya rito kaya wala itong choice kundi ang siya'y sundin. Sinuri niya ang mukha nito. Iniwas pa nga yun ng babae kaya hindi na lamang niya hinawakan si Rika at ginamit na lamang ang kanyang mga mata. I told you na kapag may ginawa sila sa'yo sabihin mo sa akin. Bakit ayaw mong sabihin kanina? Kunot ang noo na tanong niya sa dalaga. Alam ko po na magagalit kayo dahil ayaw ninyo na may naagrabyado na katulong dito. Tama naman ito doon, ngunit ang mas ayaw niya ay kapag ito na ang naaagrabyado. That's right, kaya kapag may nanakit sa'yo sabihin mo sa akin. Dahil ikaw ang pinakamabait dito, madali ka na lamang nilang masasaktan. Tatango-tango lamang ang naging sagot sa kanya ni Rika. Ipagpatuloy mo na ang ginagawa mo. Aniya sa babae na agad naman itong sinunod at siya ay nilisan ang kusina. Nang nasa living room na si Cairo, kinumpronta siya ng kapatid na si Kendra. Bakit ang laki ng paki mo sa babaeng yun, kuya? Pati kami ni mami kinakagalitan mo dahil sa kanya. Wala siyang ibinibigay na sagot kay Kendra at nilagpasan lang ito ngunit hinarang siya ng kapatid nung nasa may hagdan na siya at paakyat na. May gagawin lang siyang paper saglit dahil mamaya dinner na nila at pagkatapos nun matutulog na siya. Because I like her. So kapag sinaktan niyo siya o ni mami, hindi niyo magugustuhan ang gagawin ko. Kahit si dad, hindi ako mapipigilan.
You heard that, Kendra? May diin ang mga huling salitang sinabi niya sa kapatid na awang ang labi at hindi alam ang dapat sabihin. Tila ba hindi ito makapaniwala sa kanyang inamin? Well, totoo yun. He likes Rika matagal na. Kaya nga siyang nagsisilbing tagapagtanggol nito mula sa kanyang pamilya. Bukod sa kagandahan, nagustuhan niya si Rika dahil sa taglay nitong kabaitan at kasipagan. Kaya pwedeng mawala na ang lahat ng maid nila, wag lamang ito. Hindi siya makakapayag. Agad na ipinaalam ni Kendra sa ina ang sinabi ng kuya niya at hindi ito makapaniwala na magkakagusto lang ang kanyang anak sa isang muchacha. Kailangan niya makagawa ng paraan upang hindi ang maid na yun lang ang makatuluyan ng panganay at pinakamamahal niyang anak na lalaki. Kinausap nito ang asawa at sinabi na baka may inaanak ito na pwedeng maging fiancé ng anak nila dahil hindi naman na bumabata si Cairo at kailangan na nitong pasukin ng buhay may asawa dahil 28 na rin ito. Ngunit hindi sa isang maid lang kasi siya walang kilala na pwede. Ang kanya mga inaanak ay puro lalaki. Kinabukasan, maagang nagising ang pamilyang Dashwood marahil dahil na rin sa magiging usapan at ang ideya ng ina ni Cairo ang nakaisip. Sabay-sabay na nag-agahan ng pamilya ng umagang yun. Son, hindi ka na bumabata and since na malapit ko na ring tuluyang ipasa sa iyo ang company, makabubuti kung mag-aasawa ka na. Natigil si Cairo sa pagkain dahil sa sinabi ng kanyang daddy. Tinignan niya ang kapatid na si Kendra na mukhang may kinalaman sa biglaang desisyon na yun. Dad, I'm not ready at hindi ko gusto na kung sinong babae lang. Simple niyang tugon. Ang inaanak kong si Nikita, bagay na bagay kayong dalawa. She will a perfect for you at may alam din siya sa business. Makakatulong siya sa'yo. Pagbibida ng kanyang daddy. Your dad is right, son. Hindi ka na bumabata. Panahon na rin siguro para mabigyan mo kami ng daddy ng apo. Hindi nagustuhan ni Cairo ang usapan. Alam niya ang kahantungan lamang nun ay ang magpapakasal siya sa isang babaeng hindi naman niya gusto o mahal niya. Ayoko sa usapang ito. Tumayo dahil nawalan na rin siya ng ganang kumain. Cairo, I'm still talking. May diing sabi ng kanyang daddy, ngunit hindi niya ito pinakinggan at nagtuloy siya sa paglabas ng mansyon. Masama ang mood ni Cairo umaga pa lamang dahil sa kanyang pamilya. Pero nang makita niya si Rika na masayang nagdidilig sa labas ng mansyon at kumakanta-kanta, tila biglang nawala yun. Nilapitan niya ang dalaga. Rika, samahan mo ko. Aniya sa dalaga. Saan po, sir? Taka namang tanong ni Rika. Napansin niya na hindi na namumula ang pisngi nito. May pinabibili lang si Manang. Pagsisinungaling niya. Dahil kung ang sasabihin niya ay gusto niya lamang iyong makasama, tiyak na hindi sasama sa kanya ang dalaga. Sige, pero magpapaalam lang po ako sa loob. Binabana nito ang pandilig at papasok na sana ito sa loob, pero hinawakan niya ang kamay nito upang pigilan. Hindi na kailangan, ako naman ang kasama mo. Wala tuloy choice si Rika, kundi ang sumama sa kanya. Doon nga dapat pupwesto si Rika sa may passenger seat, pero doon niya ito pinaupo sa may shotgun seat. Gusto niyang nasa tabi niya ang dalaga. Kung may gusto rin siyang maging fiancé, si Rika na lamang at hindi ang kung sino na sinasabi ng kanyang mga magulang. Pasulyap-sulyap siya kay Rika na napansin nito. May dumiho ba sa mukha ko? Taka nitong tanong. Hindi ka lang mabait, kundi maganda ka rin. Yun ang tangi niyang nasabi. Pinamulahan naman ng pisngi ang dalaga. Gusto niya yun, ang makita itong kinikilig dahil sa kanya. Sir, akala ko ba may pinabibili si Manang? Sa isang resto kasi sila pumunta. Ito ang gusto niyang makasabay sa pagkain. Gusto lang kitang makasama. Pag-amin niya sa dalaga na nabigla sa kanyang sinabi, ngunit wala na siyang pakialam dun. Gusto niyang maipahayag ang nararamdaman niya rito. Litong-lito si Rika nang makabalik na sila ng Sir Cairo niya sa mansyon. Nang makalabas nga siya ng kotse nito, dali-dali siyang pumasok ng mansyon. Anong sinasabi ng lalaki na gusto lang siya nitong makasama? May ibig sabihin ba yun? Kaya ba pinagtatanggol siya nito? Hindi naman siguro siya gusto ng amo. Kapag kasi gusto siya nito, tiyak na malaking gulo. Lalo siyang mayayari sa ina nito. Saan ka galing? Tanong sa kanya ng maid na si Loisa. May pinuntahan lang kami ni Sir Cairo. Nagpasama siya dahil kailangan niya ng tulong. Di ka talaga nadadala, no? Mukhang gusto mo na naman na makatikim ng sampal mula sa amo natin. Naiiling na sabi ni Loisa. Pero alam mo, para matigil na yung kahibangan at pangaakit mo kay Sir Cairo, gusto na siyang ipakasal nila ma'am sa inaanak ng mga ito. Tila ba chismosa na nagkukwento sa kanya si Loisa? Hindi ko naman gusto si Sir Cairo. Sus! Hindi naniniwalang sabi ni Loisa.
Pero bago pa sila magtalo't mauwi sa kung saan ang lahat, pinuntahan na lamang niya si Manang Dolor. Tinatawag nga siya ni Loisa dahil hindi pa daw sila tapos, ngunit hindi niya na ito pinansin dahil wala rin naman siyang mapapala kung sakaling papansinin niya ito. Manang, pagbati niya kay Manang Dolor. Iha, saan ka ba galing? Pinagdidilig lang kita kanina sa labas pero bigla ka na lamang nawala. Hindi ka pa kumakain. Alalang sabi sa kanya ng matandang katulong. Kumain na po ako, Manang. Saan? Nahihiya siyang aminin pero sa tingin niya, kailangan na malaman ni Manang Dolor dahil labis itong nag-alala sa kanya kaya sinabi niya sa matanda. Sa restaurant po, isinama po ako ni Sir Cairo. Pag-amin niya sa matanda, wala agad na itugon ng matanda ngunit bigla na lamang itong napabuntong hininga. Bakit po, Manang? Hindi ko naman po alam na doon kami pupunta. Ang sabi niya, may pinabibili po kayo kaya ako sumama. Hindi na rin niya kayang magtago kaya miski ang tungkol doon, sinabi niya na sa matandang katulong. Wala naman, Iha, wala ka namang kasalanan. Kasalanan po saan? Taka niyang tanong. Kasalanan kung ikaw ang nagugustuhan ni Sir Cairo. Naisatinig na ng matanda kung ano ang iniisip nito. Manang, kayo naman, ang galing niyo pong mag-joke. Kunwari pang tumawa si Rika. Pero si Manang Dolor, seryoso lamang ang mukha nito. Hindi ako nagbibiro, Iha. Sa tingin ko, gusto ka ng isa sa mga amo natin. Tingin pa lang at sa paki niya sa'yo ay kita ko na kung paano kanya protektahan sa sariling ina't kapatid niya at batid kong may espesyal siyang nararamdaman para sa'yo. Na-speechless si Rika. Pero Manang, bakit po ako? Si Sir Cairo lamang ang nakakaalam niyan, Iha. Kaya pala gano'n na lamang din siyang tignan ng lalaki at ang labis sa pag-aalala nito sa kanya kung minsan at ang sinasabi nito na kapag sinaktan siya ng ina nito o kapatid nito, sabihin niya dahil gusto pala siya ng lalaki. Kaya kailangan niya na itong iwasan dahil may gusto ng ibang babae yung mga magulang ni Cairo para dito. At isa pa, hindi naman siya nababagay kay Cairo. Niwala rin siyang nararamdaman sa amo niyang lalaki. Kailangan niya itong iwasan bago magkagulo dahil sa pagkakagusto nito sa kanya. Gabi na nagpapahatid si Cairo ng kape sa kanyang silid at gusto niya na si Rika ang magdala nun dahil gusto niya na makita ang dalaga kahit na kanina magkasama lamang silang dalawa at sabay pang kumain sa restaurant. Parang oras-oras gusto niyang makita si Rika para malaman kung ayos lang ba ito. Kaya may kung anong inis na naramdaman si Cairo nang nagdala ng kape niya ay si Manang Dolor at hindi si Rika. Si Rika po, Manang. Pag-uusisa niya sa matandang katulong. May pinapagawa kasi ako sa kanya sa kusina, Iho, kaya ako na lang ang nagdala. Tugon sa kanya ni Manang Dolor. Lalabas na sana ito ng kanyang silid, ngunit may sinabi siya dito na nagpatigil sa matanda. Nauuhaw ako, gusto ko ng tubig. Gusto ko, si Rika ang magdadala nun sa akin. Aniya sa matanda na mukhang gusto pang umapila pero wala namang nasabi kaya dali-daling tinuloy ang pag-alis. Iha, gusto niyang dalhan mo daw siya ng tubig sa itaas. Pero Manang, nag-aalangan na sabi ni Rika kay Manang Dolor. Kung plano mong iwasan siya siguro dapat makumpirma nga muna natin kung gusto ka niya. Pero Manang, kayo na rin ang nagsabi na gusto niya ako. Napabuntong hininga ang matanda. Dalhin mo na lamang ito kay Sir Cairo at sabihin mo sa akin kung anong kalalabasan. Kahit na nag-aalangan pa rin at kinakabahan, sinunod ni Rika si Manang Dolor. Kumatok muna siya sa silid ng amo. Ito na po yung tubig niyo, sir. At ipinatong niyang isang baso na may lamang tubig sa mesa. Aalis na nga sana siya, ngunit nahawakan ng lalaki ang kamay niya. Gusto mo ba akong iwasan? Mariin itong tanong sa kanya. Bakit ko naman po gagawin yun? Halos magkanda utal-utal siya. Gusto mo akong iwasan at nakikita ko yun. Pero bakit? Sir, may kailangan pa po akong gawin. May inuutos pa po si Manang Dolor sa akin. Ngunit ayaw pa rin siyang pakawalan ng lalaki. Hindi ka makakaalis hanggat hindi mo sinasagot ang tanong ko. Nakaramdam siya ng takot sa lalaki. Ibang-iba kasi ito na si Cairo na nagtatanggol sa kanya. Mabilis namang napansin ni Cairo na nagsisimula ng matakot sa kanya si Rika. I'm sorry, hindi ko gusto na katakutan mo ko pero gusto kong sagutin mo ang tanong ko. Kalmado niyang sabi sa dalaga. May gusto po ba kayo sa akin, sir? Lakas loob na tanong ni Rika sa amo. Bakas ang pagkagulat sa mukha nito. Halatang hindi inaasahan ang tanong niyang yun. May gusto po ba kayo sa akin? Kaya ganun nyo na lamang po akong ipagtanggol sa pamilya ninyo. Pag-uulit niya pang tanong sa lalaki. What if I said yes, na gusto nga kita? Walang pagdadalawang isip ang naging sagot ni Cairo. Dahil sa sinabi nito,
Bigla siyang lumakas at nawala ang pagkakahawak nito sa kanya. Hindi niyo po ako pwedeng magustuhan, sir. Aniya at dali-daling nilisan ng silid ng amo. Samantala si Cairo, naiwan na maluwag na ang loob dahil nakaamin na kay Rika. Pero dahil sa ginawa niya, mukhang yun pa ang magiging dahilan upang iwasan siya ng dalaga. Ngunit sisiguraduhin niya naman na hindi nito magagawa yun. Simula nang inamin kay Rika ng Sir Cairo niya na may gusto nga ito sa kanya, tuluyan niya na ngang iniwasan ng lalaki. Iwas na iwas siya at ayaw niyang nagtatagpo ang landas nilang dalawa. Alam mo, dadating mamaya ang gustong babae ng mga magulang ni Sir Cairo para sa kanya. Di bale, yun naman na mapapangasawa niya. Kapag nakapag-asawa na si Sir at kung bumukod siya, sa tingin mo may magtatanggol pa sa'yo sa isang kawawang katulad mo? Pangaasar sa kanya ni Loisa. Hindi ba dapat ikaw ang kawawa? Ikaw naman ang may gusto sa kanya, di ba? Hindi alam ni Rika kung saan siya kumuha ng tapang at lakas ng loob na asarin pabalik si Loisa. Aba, lumalaban ka na ngayon. Tignan na lang natin ang tapang mo kapag nagalit na naman sa'yo sila Mrs. Dashwood. At tumawa pa si Loisa na hindi niya na lamang pinansin dahil magsasayang lamang siya ng oras kung papansinin niya ang mga walang kwentang sinasabi nito. Samantala si Cairo, naiinis dahil masyadong madaming pinapagawa sa kanya ang daddy niya, kaya ang oras niya nakapokus sa company. Ginagawa naman talaga niya ang best niya upang tuluyan na iyong maipasa sa kanya dahil kahit papaano, siya naman ang magmamanage nun. Ang mas kinaiinis niya pa, pansin niya na iniiwasan na nga siya ni Rika dahil kada uuwi siya, hindi niya ito nakikita. Baka tinataguan na siya nito bilang pag-iwas at ang mas kinaiinit pa ng ulo niya ay sabi ng kanyang mami, ngayon na pupunta sa bahay nila ang inaanak ng daddy niya upang maipakilala siya sa babae. Ang alam niya, galing ito ng ibang bansa, ngunit wala na siyang pakailam dito. Kay Rika lang talaga siya interesado at ito lamang ang kanyang gusto. Maagang tinapos ni Cairo ang kanyang mga gawain upang makauwi na agad siya. Hindi para mag-prepare para sa pagdating ng fiancé kuno niya sa bahay nila, kundi para magkaroon siya ng time kay Rika. Sinabi niya sa sekretarya niya na nandoon na sa mesa niya ang lahat na kailangan na papeles. Nang makauwi sa kanilang mansyon, si Rika kaagad ang kanyang hinanap. Laking pasasalamat niya na madali niya itong nakita. Siguro hindi alam na uuwi siya ng maaga, kaya hindi ito nakapagtago agad upang hindi sila magtagpo. Rika! Pagtawag niya agad kay Rika, na agad naman siyang nilingon. Abala kasi ito sa paghuhugas ng ilang pinggan. Marahil ay nagmerienda ang kanyang mami at si Kendra. Sir Cairo? Mukhang iba ang dating ng presensya niya dito dahil parang kinakabahan si Rika. Pwede mo ba akong samahan? Marami naman pong ibang katulong, sir. Sa kanila na lang po kayo magpasama. Ang naging tugon ni Rika sa kanya bago nito ipinagpatuloy ang ginagawa nito. Pero ikaw ang gusto ko. Aniya sa dalaga. Hindi po ako pwede, sir. At isa pa po, mamaya dadating yung gusto ng mga magulang ninyo mapapangasawa ninyo. At ang mga magulang po nito, dapat ngayon, naghahanda na kayo't hindi aalis na kung saan pupunta. Gagawin ko kung anong gusto ko, Rika. Wala akong pakialam sa babaeng yun. Ilang araw mo na ako iniiwasan. Hindi ako papayag na magpatuloy yan. Tsaka niya hinawakan ng dalaga sa kamay. Sir, ayaw talaga niyang sumama. Just come with me, Rika, para matapos na to. Babalik din naman tayo. Ngunit sinabi niya lang yun upang sumama sa kanyang dalaga. Mas gusto niya pang makasama si Rika sa isang lugar kaysa naman makipagplastikan sa gustong babae ng mga magulang niya at sa mga magulang nito. Dinner na at nasa mansyon na ng mga Dashwood ang mapapangasawa ni Cairo at ang mga magulang nito. Stress na stress nga si Mrs. Dashwood dahil hindi makita sa mansyon ang panganay niyang anak. Tumawag na rin sila sa kumpanya at napag-alamanan na wala din doon ang anak niya. Upang malibang ang pamilyang Smith, nakipagkwentuhan ng asawa ng ginang sa mag-asawang Smith habang ang anak niyang si Kendra, dinadaldal naman si Nikita. Ang gusto niyang mapangasawa ng panganay niyang anak. Nagpaalam ang anak niyang si Kendra kay Nikita na kakausapin na muna siya. Mabuti na lang at ayos lamang iyon sa dalaga. Loisa told me na wala rin daw si Rika. Baka magkasama ang dalawa. Ang sabi ni Kendra sa ginang, hindi nagustuhan ni Christy ang nalaman. Tawagan mo yung kuya mo. Agad namang sumunod si Kendra. Hindi siya sumasagot, mami. Kulang na lamang mapasigaw sa inis ang ginang. Christy, bakit wala pang anak mo? Yun na nga ang kinatatakot niya, ang magtanong ang kanilang kumari. Siguro, bukas na lamang natin ituloy ang pag-uusap. May mahalaga lang na inaasikaso ang aking anak.
pagsisinungaling niya. Ayaw niya rin kasing paghintayin pa ang pamilya nito at baka masira ang image nila dito. We understand. Babalik na lamang kami bukas. Mabuti na lang at maintindihin ng mga ito. Yari talaga mamaya sa kanyang panganay niyang anak pag nakauwi na ito. Umalis na nga ang mga Smith sa kanilang mansyon nang dumating ang anak niyang si Cairo kasama ang maid na si Rika. Pagsasalitaan niya pa lamang sana ng masama ang dalagang si Rika, ngunit pinapunta ito ng anak niya sa may kusina. Alam ni Rika na mauuwi sa hindi pagkakaintindihan ng pag-uusap ni Cairo at ng ginang. Dapat kasi hindi siya naniwala sa lalaki na babalik sila agad. Kanina nga, panayawang tawag dito ng kapatid, ngunit hindi naman yun sinasagot ng binata. Mukhang umalis na ang dapat na mapapangasawa nito. Anong oras na rin kasi silang umuwi? San kayo pumunta ni Sir Cairo? Ang landi mo rin talaga, no? Alam mo na ngang may mapapangasawa na yung tao. Galit na sabi sa kanya ni Loisa. Hindi ko naman alam na hindi kami babalik agad. Sa tingin mo maniniwala ko sa'yo, ang sabihin mo malandi ka lang. Hindi ako malandi. Iniiwasan ko na siya pero siya yung lumalapit sa akin. Paglalaban niya na kay Loisa, ayaw niyang paratangan siya nito ng bagay na hindi naman niya ginagawa. Panlalandi, hindi niya kaya yun, lalo na kung sa amo niya. Hindi niya kasalanan kung nagustuhan siya ng kanilang Sir Cairo. Taas din ang confidence mo ah. Sino ka ba? Ayoko na makipagtalo sa Loisa. Aniya at nilagpasan ito, ngunit bigla na lamang hinila ni Loisa ang buhok niya. Pilit niya iyong binabawi ngunit hindi niya magawa hanggang sa naramdaman niya na may naglayo kay Loisa sa kanya. Tigilan mo si Rika, Loisa. Hindi niya kasalanan kung sa kanya nagkagusto si Cairo. Si Manang Dolor pala yun. Pati ba naman kayo, Manang? Kaya lumalaki yung ulo ng babaeng to eh. Natatawang saad ni Loisa. Bakit hindi mo saktan si Rika sa harap ni Sir Cairo nang mapatunayan mo na totoo yung sinasabi ko? Kita niya kung paano natakot si Loisa at nilubayan na sila nito. Manang, hindi niyo na dapat sinabi yun. Sabi ni Rika sa matandang katulong. Totoo naman ang sinasabi ko. Nakikipagtalo si Sir Cairo ngayon sa ina niya dahil sa'yo. Binantaan si Cairo ng mga magulang niya na kapag hindi niya tinigilan ng kabaliwan kay Rika, itatakwil daw siya ng mga ito at tuluyang hindi mapapasa kanya ang kanilang company. Labis ngang kinagulat ng parents niya nang sabihin niya na wala siyang pakailam basta hindi niya titigilan ang pagkakagusto niya kay Rika at hindi siya magpapakasal sa babaeng gusto nila. Hindi makapaniwala ang kanyang ina na ganoon na pala kalalim ang nararamdaman niya para sa maid nila. May sinasabi pa nga ito ngunit tinalikuran niya na ito. Wala na siyang balak pang pakinggan ng mga yun. Alam niya naman na hindi siya kayang itakwil ng mga ito, lalo na't walang magmamana ng company at isa pa, wala namang alam ang spoiled brat niyang kapatid sa pagpapatakbo ng negosyo. Matapos makipagtalo sa mga magulang, dumiretso na siya sa kanyang silid. Nakakain naman na siya. Kumain sila ni Rika sa isang simpleng restaurant. Simple lang ang kinalabasan ng paglabas nila, ngunit masaya na siya dun. Nang makapagbihis na si Cairo, nahiga na siya sa kanyang kama. Ang mukha lamang ni Rika ang paulit-ulit niyang nakikita. Dala na rin ng pagod, nakatulog na nga siya. Kinabukasan, nagising si Cairo dahil sa ingay sa kanilang mansyon. Dali-dali siyang bumaba at doon niya nakita si Rika na umiiyak sa harapan ng kanyang ina. Ang mga gamit ni Rika nakalagay na din sa bag at sa tingin niya, pinapaalis na ng mami niya ang dalaga. "Ma'am, what are you doing?" Kaagad niyang nilapitan si Rikang umiiyak. Batid niyang ayaw nito na mawalan ng trabaho. "Ano pa? E di pinapalayas ang babaeng yan para matigil na yung kahibangan mo sa kanya. Kapag wala na yan, magugustuhan mo na sinikit at magpapakasal ka sa kanya." Kung makapagsalita ang mami niya ay parang alam na alam nito kung anong mangyayari. "And what makes you think na ganyan nga ang mangyayari, ma'am? Kahit napalayasin niyo si Rika, hindi ako magpapakasal sa babaeng gusto niyo. Susundan ko si Rika." Napaawang ang labi ng kanyang mami. "Ganyan mo ba kagusto ang babaeng yan? At handa mo kaming iwan na pamilya mo para lamang sa kanya?" Hindi makapaniwalang tanong ng kanyang mami. "Yes, kaya tigilan niyo si Rika." Hindi makapaniwala si Rika na nakikita niya ang Sir Cairo niya na nakikipagtalo sa ina dahil sa kanya. Kung ganoon, hindi lang siya nito gusto, kundi gustong gusto na talaga kasi hindi naman ito kakalabanin ng sariling pamilya kung basta pagkagusto lamang. "Manang, ibalik niyo yung mga gamit ni Rika sa maid's quarter." Utos ni Cairo kay Manang Dolor. "Hindi pwede." Galit na saad ng ina nito. "Kung ayaw niyo, sa kwarto ko na lang." Walang nasabi ang ina ng binata. Kinuha na ni Manang Dolor ang mga gamit ni Rika at ibinalik na ang mga iyon sa kwarto ng mga katulong. Inalis siya ni Cairo sa harapan ng ina nito. Sa may kusina sila pumunta
at doon siya nito kinamusta. Okay ka lang? Mabuti na lang pala't nagising ako kaagad. Sir, marami naman pong ibang babae kaya bakit ako pa? Lakas loob niyang sabi sa amo. Dahil iba ka sa kanila, and simula ngayon, ayoko na tinatawag mo na akong sir. Cairo na lang or Kai, kung anong gusto mo. Matagal siyang napatitig sa mga mata nito. Tsaka niya lang napansin na kay ganda pala ng mga mata nito. Natigil lamang siya sa ginagawa dahil sa sinabi nito. Nagkakagusto ka na rin ba sa akin? Mabilis siyang napayuko kaya narinig niya ang mahina nitong pagtawa. Habang tumatagal ay mas lumalalim ang nararamdaman ko sa iyo, Rika. Hindi nawala si Rika sa pagiging katulong sa mga Dashwood dahil kay Cairo. Natuklasan niya pa na mas lalo pang lumalim ang nararamdaman ng lalaki para sa kanya. Hindi niya natuloy alam ang gagawin. Tiyak na labis-labis na galit ang nararamdaman ni Mrs. Dashwood sa kanya. Bigla na lang tuloy siyang naging kampante. Kampante na hindi siya masasaktan ng ginang o ng anak nitong si Kendra. Marahil ay dahil alam niya na ipagtatanggol siya ni Cairo mula sa pamilya nito. Lakas mo rin, no? Pinapalayas ka na nga tapos nandito ka pa din. Ayaw talaga siyang tigilan ni Loisa. At bakit ba gustong gusto mo na lumayas ako? Inggit na inggit ka ba sa akin? Naiinis na talaga siya kay Loisa kaya kahit na ayaw niyang pumatol, pinapatulan niya na ito. Ano bang kainggit-inggit sa'yo? Ewan ko sa'yo, nagtataka nga ako kung bakit ayaw mo kong tigilan. Aniya at nagkibit balikat, tsaka niya ito tinalikuran. Matapang ka lang dahil alam mo na may gusto sa'yo si Sir Cairo. Imbis na pagtuunan ng pansin ni Loisa, hindi niya na ito nilingon pa. Wala naman kasi siyang mapapala dito. Samantala si Cairo ay nasa company. Ibinili naman niya kay Manang Dolor na kapag may ginawa na naman ng mami niya kay Rika ay sabihin sa kanya. Nangako naman itong tatawag at ipapaalam sa kanya. Nagustuhan niya talaga ang ginawang pagtitig ni Rika sa kanya kanina, lalo na nang nayuko ito at tila ba nahihiya. Hindi magtatagal, alam niya na mahuhulog din sa kanya ang dalaga. Sir, may bisita po kayo. Pumasok sa kanyang opisina ang sekretarya niya at iyon ang nagsabi. Isang magandang babae ang pumasok na sa tingin niya galing sa isang mayamang pamilya. I'm Nikita Smith. Ako yung inaanak ng daddy mo. Last night, nasa inyo kami ngunit wala ka naman dun. Hindi alam ng parents mo kung saan ka hanapin. Hindi niya alam sa babae kung bakit pa nito sinasabi sa kanya ang tungkol sa mga bagay na yun. Gayong hindi naman siya interesado. Ayoko pang magpakasal. At kung magpapakasal man ako ay hindi sa'yo. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa at sinabi na agad sa babae kung anong kailangan itong malaman para hindi na ito umasa. But why? I can help you in business. Mukhang ayaw ng babae. Gusto nito na magpakasal sila kahit hindi naman nila mahal ang isa't isa. Sabihin na natin na may iba akong gusto at ayoko na magpakasal sa babaeng hindi ko naman mahal. Saglit na natahimik si Nikita. Ba't wala ka na magagawa pa? Gusto na mga magulang natin na magpakasal tayo at maging mag-asawa. You're wrong, Mrs. Smith, dahil may magagawa ako't madami. Pangaasar niya sa babae. Mukhang nainis ito dahil padabog itong umalis sa kanyang opisina at sinabi pa na makakarating daw iyon sa kanyang mga magulang as if naman may pakailam siya. Imbis na intindihin si Nikita, tinawagan niya si Manang Dolor. Si Rika po. Si Rika kaagad ang itinanong niya. Kasama ko sa kusina, iho. Katulong ko sa pagluluto. Pwede ko ho ba siyang makausap? Narinig niya ang pag-abot ng matandang katulong ng cellphone nito kay Rika. Sir Cairo, bakit po? Medyo nakaramdam ng inis si Cairo. Tinawag na nga siyang sir ng dalaga tapos may po pa. What did I told you? Anong gusto ko na itawag mo sa akin? Cairo, simpleng sabi nito pero tila ba musika iyon sa pandinig niya. That's what I like, may Rika. Pinuntahan ka daw ni Nikita at sinabi mo na may iba kang gusto. Galit na tanong kay Cairo ng kanyang mami nang siya ay makauwi. Nasa tabi nito ang bunso niyang kapatid na si Kendra na todo support sa mami nila sa pagsermon sa kanya. Sinabi ko lang naman ang kailangan niyang malaman. Simpleng sagot ni Cairo at nilagpasan niya ang ginang ngunit hinabol siya nito dahil ayaw pang tapusin ang pag-uusap nila. Talagang pinaninindigan mo na yung babaeng yun ang gusto mo. Kulang na lang, umusok ang ilong ng mami niya sa labis na galit. Tama kayo, ma'am. Wala pa rin naman kayo magagawa. Ako pa rin na magdedesisyon at hindi niyo ako magagawang kontrolin. Isang malakas sa sampalang natanggap ni Cairo mula sa kanyang ina, ngunit hindi siya nakaramdam ng kahit na anong sakit dahil mas masakit kung mapapalayo sa kanya si Rika. Walang emosyon niyang tinignan ng ginang. Son, I'm sorry.
Biglang lumambot ang ekspresyon ng kanyang ina, ngunit hindi niya na ito pinansin. Narinig niyang inaalo ito ng kapatid na si Kendra pero hinayaan niya na lamang ang dalawa at si Rika ang kanyang hinagilap sa mansyon. Nakita niya si Rika sa may kusina na katulong ni Manang sa pagpe-prepare ng magiging dinner nila. Nakikipagtawanan ito kay Manang Dolor at tila musika sa kanyang pandinig ang boses ng pagtawa ng babae. "Manang, pwede po bang iwan niyo na muna kami?" Mabilis na nabaling ang atensyon ng dalawa sa kanya. Mabuti na lamang at nagagayat pa lamang ang mga ito. Mabilis namang sumunod si Manang Dolor. "Magandang gabi, Sir Cairo." Bati sa kanya ni Rika. Napangiti na lamang siya. Ang cute kasi nito. "Magandang gabi din sa iyo, Rika." "Bakit mo pinaalis si Manang? Baka magalit ang mami ninyo kapag natagalan ng dinner." "Di sila magagalit, magtiwala ka sa akin." Aniya para wala nang ipag-alala pa ang babae. "Hindi ba kayo natatakot na dahil sa akin, itakwil kayo ng mga magulang ninyo? Sa lahat ng pwedeng magustuhan, ay bakit ako pa? Gayong higit na mas maganda naman ang fiancé niyo sa akin," sabi ni Loisa. Dahan-dahan siyang naglakad palapit kay Rika. Kung kanina ay kontento na siya na may pagitan sa kanila, ngayon ay gusto niya na medyo malapit para makapag-usap sila ng maayos. "You're more beautiful than her. At wala akong ibang kinatatakot bukod sa malayo ka sa akin." Inayos niya ang takas na buhok ng dalaga. Mukhang nailang naman ito kaya agad na lumayo sa kanya. "Gagawin ko lahat para mahulog ka sa akin. I'll make you fall in love with me." Yun ang mga katagang binitiwan niya bago niya iwan ang babae sa kusina at nang makita si Manang Dolor ay pinabalik niya na ito. Nakapalibot sa isang tabi ang mga maids habang nagdi-dinner ang mga Dashwood. Si Rika ang inutusan niya na magsali ng kanyang inumin. "Iha, kung babayaran kita ng malaking halaga, aalis ka ba sa trabaho mo?" Kung hindi niya inaasahan, ay mas hindi inaasahan ni Rika ang tanong na iyon ng kanyang daddy. "Po, sir? Huwag ka na magkaila, Iha. Alam namin na alam mo na rin na gusto ka ni Cairo. Kaya gusto ko na mawala ka dito sa mansyon sa lalong madaling panahon." Mariing sabi ni Mr. Dashwood. Siya na ang sumagot sa tanong ng kanyang ama. "Kung aalis si Rika, Dad, aalis din ako rito. Kaya kong humiwalay. Hindi niyo pa rin kami mapaghihiwalay." "You're unbelievable, kuya." Hindi makapaniwalang sabi ng kapatid niyang si Kendra. "Yes, I am. Kaya kung gusto niyo naman natili ako dito, ay dito rin si Rika at hindi niyo siya sasaktan." Aniya bago siya tumayo at hinawakan si Rika. Sabay silang umalis sa hapag. Nakita ni Rika kung paano siya ipagtanggol ni Cairo sa ama naman ito. Halatang gagawin ito ang lahat para lamang sa kanya, upang hindi siya mawala at malayo dito, at iyon ang kinatatakot niya. At baka dahil sa kanya, may masira na naman ang pamilya, at iyon ang ayaw niyang mangyari, kaya mas mabuti pa siguro kung aalis na lamang siya ng kusa at hindi nalalaman ni Cairo. "Iha, sigurado ka na ba talaga sa desisyon mo?" Tanong sa kanya ni Manang Dolor. Napakaaga pa nun, tulog pa ang ilang mga katulong at ang pamilyang Dashwood. Tanging sila lamang ni Manang Dolor ang gising dahil nagpaalam siya dito tungkol sa kanyang pag-alis. Mabuti na iyong tahimik siyang umalis. "Natatakot ako, Manang. Natatakot po ako na baka dahil sa akin may masirang pamilya. Kaya mas mabuti pang umalis na lang ako na walang nagpapaalis sa akin upang wala na pong sisihan." Paliwanag niya kay Manang Dolor na labis na nalulungkot sa kanyang pag-alis. Pero napag-isip-isip din ito na kung mananatili nga siya doon, baka kung ano naman ang sapitin niya sa pamilyang Dashwood dahil sa pagkakagusto ni Cairo sa kanya. "Sige, Iha, mag-iingat ka, ha?" Nagyakapan pa ang dalawa bago tuluyang umalis si Rika. Nilingon muna ni Rika ang mansyon na pinagtatrabahuhan bago tuluyang sumakay ng taxi. Isang malungkot na ngiti ang kanyang pinakawalan. Habang nasa biyahe, hindi maiwasang malungkot ni Rika sa pag-iisip na may tao siyang masasaktan, ngunit kailangan niya yung gawin kaysa naman makasira siya ng pamilya. Miss na rin niya ang kanyang pamilya, kaya mabuti na rin yun na umuwi siya sa kanila. Samantalang si Cairo ay si Rika kaagad ang hinanap nang siya ay magising. Naisip niya na baka isinama lang ito ni Manang Dolor sa pamamalengke dahil wala din si Manang Dolor at inutusan daw na mamalengke. Kaya hindi na siya nag-isipan ng sobra at maagang umalis sa kanila upang maaga niyang magawa ang kanyang trabaho sa kanilang company at upang maaga din siyang makauwi sa kanila at makasama si Rika. Sabay-sabay na nagagahan ng pamilyang Dashwood ng umagang yun. Ang wala lamang ay si Cairo.
Agad na napansin ni Mrs. Dashwood ang pagiging malungkot ni Manang Dolor kaya agad itong nagtanong kung ano ang problema ng mayordoma. Manang Dolor, bakit napakalungkot mo naman yata? Tanong ni Mrs. Dashwood sa matanda. Umalis na po si Rika. Pagpapaalam niya sa ginang sa nangyari, hindi agad ito nakapag-react. Marahil ay dahil sa labis sa pagkabigla pero kalaunan, bigla na lamang natuwa at ito'y napapalakpak na lamang. Talaga Manang, marunong din palang makiramdam ang babaeng yun. Siguro'y nahalata niya na nagkakagulo na yung pamilya dahil sa kanya. Natatawang sabi ng ginang. That's great Manang, matitigil na yung kahibangan ni kuya. Sabi naman ni Kendra at maski si Mr. Dashwood natutuwa din. Hindi na pala kailangan na bayaran ng babaeng yun upang ito ay umalis. Kusa pala itong aalis. Alam na ba ito ni Cairo? Kuryosong tanong ng ginang. Umiling si Manang Dolor. Pwes, huwag niyong ipapaalam sa kanya. Maliwanag ba Manang? Tumango si Manang Dolor kaya napangiti na lamang si Mrs. Dashwood. Hindi na pala kailangan na itaboy ang peste, kundi kusa itong aalis. Nang makauwi si Cairo, si Rika agad ang kanyang hinanap. Ngunit hindi niya talaga makita ang dalaga kaya naisip niyang magtanong na lang kay Manang Dolor. Hindi naman siya nahirapan na hanapin ang matandang katulong dahil nasa kusina lamang ito. Ito kasi ang kanilang tagapagluto. Manang Dolor, nasan si Rika? Tanong niya sa matanda na hindi agad nakasagot at imbis na sagutin ang tanong niya, binigyan din siya nito ng tanong. Nakauwi na po pala kayo sir, gusto niyo po bang magmerienda? Pagtatanong naman ng matanda sa kanya at igagawa sana siya ng merienda, ngunit ito ay pinatigil niya dahil hindi iyon ang kanyang kailangan. Ang kailangan niyang malaman kung nasan si Rika dahil mababaliw siya kapag hindi niya pa ito nakita. Hindi yan ang kailangan ko Manang, sagutin niyo ko. Nasan si Rika? May diin niya ng tanong kay Manang Dolor. Sir, halos magkanda utal-utal nitong sabi. Ang totoo po niyan. Anong totoo Manang? Medyo naiinip na siya at napikon dahil hindi pa nito sabihin sa kanya ng diretso at binibitin pa talaga ng matanda. Umalis po siya kanina ng maagang maaga. Napamura na lamang si Cairo. Bakit ba hindi na lamang niya agad napansin kanina na may mali nung hindi niya makita si Rika? Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Ang sabi ay namamalengke kayo kaya inisip ko na baka kasama ninyo siya. Hindi gustong sigawan ni Cairo ang matanda, ngunit dala lang siguro ng damdamin. Pasensya na po sir, ngunit ayaw din pong ipasabi ng mga magulang nyo, lalo na po yung mami ninyo. Napakuyom na lamang ang kamao ni Cairo. Saan daw siya pupunta? Uuwi daw po sa kanila. Sinabi naman sa kanya ng matanda kung saan ito uuwi. Mabuti na nga lang para hindi na siya maghalungkat pa ng mga files. Siguro'y naisip ng dalaga na nakakagulo lamang ito kaya umalis na. Paalis na sana si Cairo para puntahan si Rika. Kaso nga lang ay biglang dumating ang pamilya ni Nikita. Ang dalagang kasama ang mga magulang nito at siya'y naharang. Hindi niya tuloy magawa ang nais gawin at maghihinala ang mga magulang niya kaya aakto na muna siya. Bibigyan niya din muna ng time si Rika na makipag-banding sa pamilya nito. Binati niya ang mga magulang ni Nikita na labis na kinagulat ng parents niya na hindi alam na nagpapanggap lamang siya at pinapaasa lamang ang mga ito dahil hindi niya talaga pakakasalan ng babae. Tama ang kwento sa amin ng aming anak na napakabuti mong lalaki. Natutuwang sabi ng mami ni Nikita kaya napangiti na lang ang mami niya at ang kapatid niyang si Kendra na kinakausap na si Nikita. Naunamang ito sa may dining at ang mga parents nila. Hindi ko sinabi sa parents ko ang mga sinabi mo sa akin na may iba ka ng gusto. Kaya ganun ang tingin nila sa'yo para maging maayos pa rin tayo. Sabi sa kanya ng babae na sa totoo lang, wala naman siyang pakialam. Ayaw niya nga lang sirain ang gabi, kaya hindi niya pa sinasabi sa mga magulang ni Nikita na ayaw niya sa dalaga. Makikipagplastika na muna siya at paaasahin ng mga ito na may kasal na mangyayari. Ngunit ang totoo, isa lang ang nais niyang pakasalan at yun ay si Rika. Wala nang iba. Labis na ikinatuwa ng mga magulang ni Rika ang biglaan niyang pag-uwi. Hindi katulad ng iba na kapag umuwi ka, ay ang naiwan mong trabaho yung iniisip at baka palitan ka daw ngunit iba ang mga magulang ni Rika dahil ang mas iniisip ng mga ito ay ang kanyang kalagayan. Ang tanong nga agad ay kung tinrato daw ba siya ng maayos ng kanyang mga amo dahil matagal-tagal din siyang nawala. Sabi naman niya oo, kahit na nakaranas talaga siya ng pananakit kapag nagkakamali. Lalo nang malaman ni Mrs. Dashwood na nagkakagusto na sa kanya ang anak nito. Ngunit hindi niya na iyon kinuwento sa mga magulang. Baka kasi magalit at ma-high blood pa ang mga ito.
Humingi na nga lang siya ng tawad dahil wala siyang dalang pasalubong, ngunit ang sabi nila, okay lamang daw basta nakauwi siya ng maayos at ligtas. Ang totoo niyan, nag-iisa siyang anak ng mga magulang, ngunit kailangan niya pa rin na malayo sa mga ito at kumayod para sa kanila. Gusto niyang maging maayos ang buhay ng kanyang mga magulang, kaya nga ang halos lahat ng sinusweldo niya, pinapadala niya sa mga ito dahil libre naman siya lahat sa mansyon. Miss kita anak, muli siyang niyakap ng kanyang nanay. Na-miss din kita, Nay. At niyakap niya naman ito pabalik. Ang nanay mo lang ba ang na-miss mo? Natawa si Rika sa tanong ng kanyang tatay, kaya lumapit siya dito at yumakap rin. Siguro, yun din ang dahilan kung bakit lumaki siya ng mabait at may mabuting puso dahil ganun ang kanyang mga magulang, ang mga taong nagpalaki sa kanya. Okay lang po ba kung matagalan ang bakasyon ko dito? Tanong niya sa mga magulang. Malakas naman na tumawa ang mga ito. Ano bang sinasabi mo anak? Ibahay mo ito. Sabi ng kanyang nanay. Ang iniisip ko po kasi baka magalit kayo. Hindi niya lang masabi na umalis na talaga siya sa kanyang trabaho. Bakit naman kami magagalit? Mas gusto nga namin na makasama ka at marami naman kaming ipon ng tatay mo sa mga pinapadala mo. Pwede ka nang wag bumalik anak. Magtayo na lamang tayo ng negosyo. Napangiti na lamang si Rika. Nang gabing yun, sama-sama silang naghapunan na masaya at may kaunting kwentuhan at nang mapagod na pagpasyahan ng matulog at magpahinga. Kinabukasan, nagising na lamang si Rika dahil sa mga katok sa kanyang pintuan. May sarili kasi siyang kwarto. Ang nanay niya'y panayang katok at tawag sa kanyang pangalan upang siya ay magising dahil mayroon daw siyang bisita. Inayos niya muna ang sarili bago lumabas ng kanyang silid, kaya gano'n na lamang ang gulat niya nang makita kung sino ba ang naghihintay sa kanya. Manliligaw mo daw siya anak. Natutuwang sabi ng kanyang nanay habang nakatingin sa kanyang Sir Cairo na nakatingin naman sa kanya. Kita niya sa mga mata nito na hindi nagustuhan ang ginawa niya. Hindi niya inaasahan na susundan siya nito. Sa labas lang po muna kami, Nay. Paalam niya sa kanyang nanay. Ay sus, ang anak ko nahiya dahil dumating ang manliligaw na galing syudad. Tila ba kinikilig na sabi ng nanay niya habang ang tatay niya napapailing-iling na lamang. Kung wala itong reaksyon, ibig sabihin lamang nun pumapayag ito na may manligaw sa kanya. Anong ginagawa mo dito, sir? Hindi niyo dapat ako sinundan. Ang sabi niya sa amo. What do you think, Rika? Sa pagbalik ko'y sasama ka sa akin. But don't worry, hindi ka na sa mansyon babalik, kundi doon ka titigil sa bahay ko. Hindi lubos sa kalain ni Rika na may sarili itong bahay o baka bagong bili lang. Gusto man sabihin ni Rika sa mga magulang niya na amo niya talaga si Cairo, hindi niya magawa dahil ayaw ng lalaki. Ang sabi pa nito, 2 araw lang daw silang mananatili dahil kailangan niya ring bumalik sa trabaho. At oo nga pala, may trabaho din ito. Halata naman na napadpad lang ang lalaki sa kanila dahil sinundan siya nito, kaya kung hindi siya agad babalik, hindi rin ito agad babalik. Pero ang napansin niya talaga, iba ang ugali nito kumpara sa mga magulang at sa kapatid dahil napakaayos ng pakikitungo nito sa nanay at tatay niya at nagustuhan agad ng mga magulang niya ang lalaki. Oo nga pala, ang pakilala nito ay manliligaw niya, kaya kailangan talaga nitong magpa-good shot sa kanyang mga magulang. Unan at kumot mo, sabi ni nanay, at inabot niya dito ang pinabibigay ng kanyang nanay. Akala niya makakabalik na agad siya sa kanyang silid pero mali siya. Nagulat na lamang siya nang hilahin siya ng papunta sa bisig upang siya iyakapin. Mga ilang segundo din siya nitong yakap bago siya pinakawalan. Good night, at hinagkan pa nito ang kanyang noo. Wala namang nakuhang sagot sa kanya si Cairo dahil dali-dali niyang tinungo ang kanyang kwarto. Matapos maisarado ang pinto ng kanyang kwarto, napasandal na lamang doon si Rick at napahawak din sa dibdib niya dahil sa sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso. Wala lang to, Rika. Pangungumbinsi niya sa sarili bago na higa sa kanyang kama dahil nakapaglinis naman na siya ng katawan. Samantala si Cairo, napapangiti habang nakahiga sa sofa dahil nayakap niya si Rika. Hindi naman siguro masama yun dahil yakap lang naman. Tsaka wala naman siyang masamang intensyon at isa pa, iniisip niya rin ang mga magulang ni Rika. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at si Rika pa rin ang nasa kanyang isipan. Kinabukasan, nagising si Cairo dahil sa may tumatapik-tapik sa kanya. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ay para bang nakakita siya ng anghel dahil ang mukha ni Rika ang bumungad sa kanya. Mabilis naman siyang napabangon dahil nakaramdam siya ng hiya. Ano kayang itsura niya habang natutulog? Kakain na daw, sabi nila nanay. Pagpapaalam nito sa kanya.
Sige, susunod na lamang ako. Aniya, kaya napatango na lamang si Rika. Pumunta siya sa banyo't doon naghilamos at nagmumog. Mabuti na lang at may towel na malinis doon. Magandang umaga, iho. Bati sa kanya ng nanay ni Rika. Magandang umaga din po. Pagbati naman niya dito. Kamusta ang tulog mo? Maayos naman po. Talagang maayos dahil nakita kong niyakap mo yung aming anak. Nabigla siya sa sinabi ng tatay ni Rika. Miski si Rika ay ganun din. Akala niya nga'y magagalit ito, ngunit hindi naman. Pero malalaki naman na kayo. Alam na ninyo ang tama sa mali at huwag lang lalagpas sa limitasyon. May tiwala na rin naman kami sa iyo eh. Natatawang sabi ng tatay ni Rika. Kaya parehas sila ni Rikang nakahinga ng maluwag. Alam na din naman ng mag-asawa kung kailan sila aalis. Matapos kumain, nagpresenta si Rika na maghuhugas. Ngunit hindi ito pinayagan ng ina, kaya nagpunta na lamang sila sa labas ng bahay. Alam ba ng mga magulang mo na sinundan mo ko? Tanong ng dalaga kay Cairo. Umiling siya, kaya agad itong nabahala. Wala kang dapat na isipin, dahil wala rin naman silang magagawa kung ito ang gusto kong gawin. Aniya kay Rika upang hindi ito masyadong mag-isip. Napag-isip-isip niya rin na pagbalik, sasabihin niya sa mga magulang ni Nikita na totoo na wala siyang interes sa anak ng mga ito upang hindi na umasa ang mga ito. Ang mga magulang niya naman ay alam na si Rika talaga ang gusto niya. Pagbalik nga nila sa syudad ni Cairo, ay hindi siya nito dinala sa mansyon ng mga Dashwood, kundi sa sarili nitong bahay kung saan masasabi niyang malaki yun at halos kapareho na ng bahay nito kasama ang mga magulang. Hindi niya tuloy maiwasang mamangha at ilibot ang paningin sa palibot ng bahay kung saan bawat sulok ay napakaganda. Tayo lang dalawa dito. Hindi niya gusto na mag-assume kaya nagtanong siya, pero dahil sa pagtatanong niya ay mukhang mas lalo lamang siyang naging assuming. No, may makakasama ka dito. Masayang sabi ni Cairo at napangiti na lamang ito. Rika, iha? Mabilis na napalingon sa direksyon kung saan nanggaling ang boses na yun. Napangiti siya at labis ang saya ng puso niya nang makita niya si Manang Dolor. Dali-dali siyang lumapit dito at yumakap. Manang? Naiiyak niyang sabi rito. Kinuha ko ni Sir Cairo, iha. Makakasama pa rin kita. Medyo sumaya siya sa nangyayari. Hindi yung sa dahil humiwalay si Cairo, kundi ang nawalay na nga siya kay Loisa tapos kasama niya pa rin si Manang Dolor. Aalis na muna ako, Manang. May company pa ako na kailangan asikasuhin. Paalam ni Cairo kay Manang at akala niya'y aalis na ito. Ngunit lumapit sa kanya ang lalaki at tumalik ito sa kanyang pisngi. Kaya ayon na naman ang bilis ng pagtibok ng kanyang puso. Hindi na lamang pagkagusto ang nararamdaman niya sa iyo, iha, kundi mahal ka na niya. Tila ba kinikilig na sabi ni Manang Dolor. Napaiwas na lamang ng tingin si Rika dahil miski siya, kinikilig na rin dahil sa simpleng ginawa ni Cairo. Labis na ang kanyang kilig na nararamdaman. Ngayon lamang siya nakaramdam ng ganun at si Cairo lamang ang nakapagdulot ng ganoong pakiramdam sa kanya. Sa company nga dumiretso si Cairo at balik na naman siya sa trabaho. Gusto niyang magtrabaho ng maayos at tahimik upang matapos niya agad ang lahat at makabalik sa bahay niya kung saan nandoon si Manang Dolor at si Rika. Kaso bigla na lamang dumating ang kanyang ina at may tanong ito sa kanya. May kinalaman ka ba sa pag-alis ni Manang Dolor? I don't know what you're talking about, Mama. Pagmama ang maangan niya rito na mas labis na ikinagalit ng kanyang ina kaya nasigawan siya nito. Don't fool me, son. Kilala na kita. Dahil ba sa ilang araw na nawala ka at hindi mo nakita yung babaeng yun, nagkakaganito ka na? Gusto mo ba na mawala ang lahat? Gustong matawa ni Cairo dahil nasundan niya si Rika at nahanap niya ito at si Manang Dolor, kinuha niya namang kasambahay sa binili niyang bahay. Sasabihin ko sa mga Smith na hindi ako pakakasal sa anak nila. Hindi ako pakakasal sa babaeng hindi ko naman mahal. Ayoko nang magpanggap. Matapang niyang sabi sa ginang. Are you out of your mind? Maganda na ang pagkakakilala sa'yo ng mag-asawa. Then I don't care, Mama. May respeto pa rin siya sa ina kaya sa puntong yun, hindi na pasigaw ang kanyang pagkakasabi. Wala na ngayong babae pero ganyan ka pa rin. Siya pa din. Hindi na namin alam ang gagawin sa'yo. You're the future of this company tapos ganyan ka? I can be the future of this company kahit na si Rika yung pakasalan ko, Mama. Simpleng sagot niya bago iniwan ng ina sa kanyang opisina. Tinahilan niya na lamang na may kailangan siyang kausapin na empleyado. Tinatawag pa nga siya ng mami niya, ngunit hindi niya na ito pinansin. Pumunta si Cairo sa mansyon ng mga Smith. Si Nikita ang bumungad sa kanya na akala'y manliligaw siya or what,
Kaya nga nang sabihin niya na ang nais niya makausap ang mga magulang nito, labis iyong kinagulat ng dalaga at tila ba hindi nito nagustuhan ang kanyang sinabi. Why? Anong sasabihin mo sa kanila? Takang tanong ni Nikita pero maya-maya pa, humarap na sa kanya ang mga magulang ng babae. Anong ginagawa mo dito, iho? Nais mo bang iyaing lumabas ang aming anak? Natutuwang tanong ng ina ni Nikita na halatang masaya talaga sa pagpunta niya, kaya patawad na lamang kung puputulin niya ang sayang yun. Hindi po ako nandito dahil sa anak ninyo, kundi dahil sa inyo po. May gusto po sana akong sabihin. Ano yun, iho? Tungkol ba ito sa inyong kasal? Ngiti pang tanong ng ginang habang ang asawa naman nito ay tahimik lamang. May babae na po ako nagugustuhan, kaya hindi po ako magpapakasal sa anak ninyo dahil wala akong kahit na anong nararamdaman para sa kanya. Ang naging tugon niya sa ginang na labis na nagulat sa kanyang inamin. But I thought, sabi ng mami mo'y wala ng babaeng yun. But it doesn't mean na magpapakasal na ako sa anak ninyo. Eh ano ang pinakita mo sa amin nung nandoon kami sa inyo? Tanong ng ginang kay Cairo. Pasensya na po kung kinailangan kong gawin yun, pero gusto ko nang magpakatotoo na. At kayo, ayoko na kayong paasahin. Ginamit niya ang pinakamahinahon niyang boses. Alam ba ito ng mga magulang mo? Alam po nila ngunit ayaw akong suportahan, kaya hiling ko lang po sana maintindihan niyo sana ako. Buong akala ni Cairo, magagalit sa kanya ang ginang dahil anak nito ang tinanggihan niya, ngunit iba ang nangyari. Naiintindihan kita, iho, at mabuti na rin nagpakatotoo ka. At least hindi nalagay sa pangit na sitwasyon ng aking anak kung nakasal man kayo. Ma'am, paano na si... Hindi na natuloy ni Nikita ang sasabihin nang patigilin ito ng ina. Kailangan nating respetuhin ang nararamdaman ng ibang tao, anak. Sabi pa ng ginang sa anak, kaya napapadyak na lamang si Nikita. Samantalang siya, nagpaalam na aalis na. Ngunit paalis na sana siya nang tawagin siya ng ama ni Nikita. Magandang nagpakatotoo ka, iho. Ang sakit lang na ibang mga magulang pang nakakaintindi sa kanya, imbis na ang sarili niyang mga magulang. Siguro hindi talaga naikwento ng parents niya sa mga ito ang tungkol sa pagkakagusto niya sa ibang babae. Matapos pumunta sa mga Smith, bumalik siya sa company nila na laking pasasalamat niya dahil hindi niya na nakita ang kanyang ina o kaya ang kapatid o kahit ang daddy niya. Kaya matapos gawin ang mga kailangan, umalis na din siya agad upang makauwi na sa bahay niya kung saan nandun si Rika. Mabilis siyang nakauwi dahil gamit niya ang kanyang sasakyan at siya din ang nagmamaneho. Kay sarap lang pagmasdan na pagka-uwi niya, si Rika agad ang bumungad sa kanya at binati rin siya nito. Kinamusta din siya ng babae at sinabi na medyo pagod, ngunit na makauwi't makita siya nito ay bigla ring napawi ang kanyang pagod. Kanina sabay kaming kumain ng tanghalian. Anong gusto mong hapunan, iho? Tanong ni Manang. Kung ano na lang po ang gusto ni Rika, Manang. Aniya sa matanda na napatango na lamang. Patulog na sana si Rika, kaso nga lang nakaramdam siya ng uhaw. Bakit ba kasi nakalimutan niyang magdala ng tubig sa kanyang kwarto? Kailangan patuloy bumaba siya upang kumuha o kaya doon na lamang uminom. Dahan-dahan lang ang kanyang kilos kahit na sila lang naman ni Manang Dolor at ang kanyang Sir Cairo ang naroon. Mahirap pa rin mabulabog ang mga natutulog. Ayos na sana kaso pagdating niya sa kusina, nandoon si Cairo at nagiinom. Mag-isa itong nagiinom at sa tingin niya, mukhang madami na itong nainom. May Rika, bakit gising ka pa? Tanong nito sa kanya. Tinawag na naman siya ng lalaki sa ganoong paraan. Noong unang beses siyang tinawag nito ng ganoon, iba yung epekto sa kanya. Kaso nga lang ngayon, mas iba ang epekto. Nauuhaw kasi ako, iinom lang. At pumunta siya sa may ref upang kumuha ng tubig at uminom. Nagulat na lamang siya ng pagsarado niya ng ref. Nasa may tabi niya na ang lalaki. Napakaganda mo talaga. Sa mga oras na yun, alam niyang lasing na talaga ito. Pupunta na ako sa kwarto ko. Ani at aalis niya, ngunit hinawakan ng lalaki ang kanyang braso. Alalayan mo ko sa aking silid. Anito't wala naman siyang nagawa, kundi ang sumunod na lang dahil amo pa rin naman niya ito. Hirap na hirap siya sa pag-alalay dito, lalo na sa may hagdanan. Halos hindi niya na nga alam kung paano sila napadpad sa silid ng lalaki. Lalabas na sana siya dahil naihiga niya na ito sa kama. Ngunit bigla na lamang nitong hinila ang kanyang kamay, kaya bumagsak siya sa ibabaw ng lalaki. Ganun na lamang kabilis ang tibok ng kanyang puso na mga oras na yun. Hindi niya na natuloy ang sasabihin dahil pinagbaliktad nito ang posisyon nila at mariin siya nitong siniil ng halik na kalaunan, bumagal din at tila ba naging puno ng pagmamahal. Hirap siya sa paghinga
nang pakawalan nito ang kanyang labi. Hindi pa siya handa sa mga ganoong bagay. Sobra tuloy ang kaba niya nang magtanggal ng t-shirt ang lalaki at hinubad nito ang iba pa nitong kasuotan. Dahil alam naman niya sa sarili niya na may nararamdaman na rin siya para sa lalaki, pinaubaya niya ang kanyang sarili. Napaluha na lamang siya nang umpisahan na ni Cairo. Ngunit kumilos naman ito ng mabagal at kalaunan naging mabilis din hanggang sa wala na siyang sakit na nararamdaman. Nahiga ito sa kanyang tabi matapos ang naganap sa kanilang dalawa at dahil na rin sa pagod, tinangay na siya ng antok. Kinabukasan, nagising si Cairo na mayroong nakayakap sa kanya. Kaagad siyang kinabahan na baka ibang babae. Hanggang sa maalala niya na naglasing siya kagabi tapos biglang bumaba si Rika na akala niya panaginip lamang lahat. Yun pala ay totoo. Naangkin niya na nga si Rika. Mas napagtanto niya nang makita niya ang dugo sa bedsheet. Ibig sabihin lamang nun, siya ang nakakuha sa kainosentihan ni Rika. Pero imbis na malungkot dahil sa responsibilidad na kanyang haharapin, mas nakaramdam ng saya si Cairo dahil namarkahan niya na si Rika. Hihingi na lamang siya ng tawad sa dalaga pagkagising dahil sa kanya na madali ang lahat. Kung may magiging bunga man ang nangyari sa kanila, pananagutan niya ito at pakakasalan ng babae. Kahit wala pang ang mabuo, handa siyang pakasalan si Rika. Hindi pa nakakapag-usap si Rika at si Cairo tungkol sa nangyari sa kanilang dalawa. Madalas kasi busy din si Cairo sa company. Wala naman yun kay Rika. Ang inaalala niya lang, baka nga may mabuo. Handa naman siyang maging magulang pero paano si Cairo? Ang pamilya nito, ano na lamang ang mangyayari kapag ganoon na nabuntis siya ng lalaki? Abala si Rika sa pagbabantay ng niluluto ni Manang nang bigla na lamang may yumakap mula sa kanyang likuran at ipinatong ang ulo sa kanyang balikat. Binaon pa ang mukha sa may leeg niya. Hindi siya sanay sa ganoon. Nang lingunin niya kung sino yun, tama nga siya't si Cairo. Ikaw pala. Hindi siya makatingin sa mga mata ng lalaki. Dulot na rin siguro na nahihiya siya. May Rika, look at me. Utos nito sa kanya. Sinunod naman niya ang lalaki. May problema ba? Tanong pa nito. Mabilis naman siyang umiling. I'm sorry. Biglang paghingi nito ng tawad. Saan? Kunot noon naman niyang tanong. Dahil masyado ko atang minadali ang lahat. Nakuha agad kita. You're not mad at me, right? Ang totoo niyan, inaayos ko na agad ang kasal natin dahil gusto ko na malaman mo na pananagutan ko yung ginawa ko sa'yo. Napaawang ang kanyang labi dahil sa pinagsasasabi ng lalaki, lalo na ang tungkol daw sa kasal nila. Kasal? Kasal agad? Well, kung may mabubuo, ayoko na lumaki siya na hindi buo yung pamilya. Pagdadahilan ng lalaki. Ang advance mo naman? May nararamdaman ka rin naman sa akin kahit konti, di ba? Puno ng pag-asang tanong nito sa kanya. Ibibigay ko ba sa iyo yung sarili ko kung wala? Siya naman ang nagtanong dito. Ang mga mata nito biglang nagdingning at sa sobrang saya, mabilis siyang niyakap. Kahit konti lang yan, ayos lang sa akin. Thank you, may Rika. Anito habang siya yakap-yakap. Naputol nga lamang ang lambingan nila dahil kay Manang Dolor. Iha, ang pinababantayan ko sa'yo. Mabilis siyang lumayo kay Cairo at tinignan ang niluluto. Mabuti na nga lang at walang nangyaring masama sa niluluto. Masaya silang nagtanghalian ng tanghaling yun. Maaga pala talaga umuwi si Cairo upang sila'y magkausap ng maayos. Iniisip kasi nito na baka nag-overthink na siya. Biglang naalala ni Rika na hindi pa nga pala siya dinadatnan simula nung may nangyari sa kanila ni Cairo. Hindi mo na sinasabi sa lalaki ang tungkol dun. Baka kasi delay lamang siya, tsaka na lamang kapag sigurado na siya. Rika, iha, umamin ka nga sa akin. Pagkatapos kumain ng tanghalian, muling umalis si Cairo, kaya sila na lamang ni Manang Dolor ang naiwan. Opo, Manang, may nangyari sa amin. Biglang nasabi ni Rika, kahit hindi naman iyon ang tinutukoy ni Manang. Ang sinasabi ko ay kung may nararamdaman ka na rin ba kay Cairo. Tumango siya kaya napangiti na lamang ang matanda at naalala ang kani-kanina lamang na naging sagot niya dito. Alam niyo naman ang ginagawa ninyo dahil matatanda na kayo at alam niyo na ang posibleng kalabasan. Opo, Manang. Naniniwala naman ako na ano man ang mangyari, kayang-kaya kang ipagtanggol ni Cairo mula sa kanyang pamilya. Nayakap niya na lamang si Manang Dolor dahil sa patuloy na suporta nito sa kanya. Pangalawang ina na talaga ang turing niya dito kahit na noong nasa mansyon pa sila ng mga Dashwood. Sabay kumakain si Manang Dolor at Rika nang makaramdam si Rika ng pagsusuka kaya agad niyang tinungo ang lababo upang doon ay sumuka. Halos puro tubig lamang ang kanyang isinuka. Iha, ayos ka lang ba? Alalang tanong sa kanya ni Manang Dolor.
Tumango siya kahit nakakaramdam talaga siya ng panghihina sa mga oras na yun. Hindi ba't sabi mo sa akin, may nangyari na sa inyo ni Cairo? Dinatnan ka na ba? Kuryosong tanong ng matanda. Tanging pag-iling lamang ang kanyang naging tugon at dahil sa kanyang naging sagot, may ideya na si Manang Dolor. Magpiti ka iha para malaman natin kung buntis ka. Suggestion sa kanya ni Manang, mabuti na lamang talaga at may mga gamit sa bahay na yun. Dumiretso sa may banyo si Rika at ginamit ang piti. Saglit siyang naghintay para sa resulta. 2 pulang linya ang lumabas. Ibig sabihin lamang nun ay buntis siya. Nagbunga ang nangyari sa kanilang dalawa ni Cairo. Ano, kamusta? Nang makita ni Manang Dolor ang resulta, napaawang na lamang ang labi nito tsaka siya mabilis na niyakap dahil sa sobrang kasiyahan. Congrats, iha! Napangiti na lamang si Rika. Maagang umuwi si Cairo. May sasabihin sana ako sa'yo. Aniya sa lalaki. Ano yun, may gusto ka ba? May ngiti sa labi na tanong ng lalaki. Ibinigay niya na lamang dito ang piti dahil doon pa lang malalaman na nito ang nais niyang sabihin. You're pregnant? Masaya nitong tanong. Tumango siya. Sa sobrang saya nito, niyakap siya nito at panay ang pasasalamat na natupad na ang dasal nito upang wala na daw siyang kawala pa rito. Natawa na lamang si Manang Dolor habang pinapanood silang dalawa. Ngunit nang magtanong ito, bigla na lamang silang nangamba. Alam na ba ng mga magulang mo, iho, na bumili ka ng sariling bahay para makasama mo si Rika? Concern na tanong ni Manang, kaya naman mabilis na nawala ang mga ngiti sa kanilang labi. Hindi pa po, Manang, but I can assure you na kaya kong protektahan ng mag-ina ko. Ang naging tugon nito sa matanda, tsaka nito hinaplos ang mukha niya. May tiwala ka naman sa akin, di ba? Kaagad siyang tumango dahil may tiwala naman talaga siya kay Cairo. Kaya siya nitong protektahan at ang magiging anak nila. Nang gabing yun, masaya silang nag-dinner kasama si Manang. May mga ngiti sa labi at may kaunti ding kwentuhan. Sabi pa nga nito ay kapag nanganak siya ay si Manang daw ang mag-aalaga. Na hindi pa nga lumalaki ang kanyang tiyan kaya naman napaka-advance nito. Natatawa na lamang silang dalawa ni Cairo. Ganoon siguro talaga kapag matanda na. Matapos nilang kumain, tutulong sana siya sa pagliligpit. Ngunit ang sabi ni Manang Dolor, kaya na nito't magpahinga na lamang daw silang dalawang mag-asawa. Napakamasunurin pa naman ni Cairo, kaya iginiya siya nito patungo sa kanilang magiging kwarto. Sa isang kwarto na lamang daw sila matutulog. Una pa lang, gusto na iyon ng lalaki, kaso nga lang ayaw siyang pilitin. Talagang iniisip siya nito. Is there something bothering you? Care to share? Nakayakap sa kanya si Cairo. Nakatalikod siya sa lalaki. Pansin nito, nagising pa siya. Paano kung hindi tuluyang mapunta sa iyo ang company ninyo dahil sa akin at sa magiging anak natin? Okay lang yun sa akin. Kaya ko magtayo ng sarili at ang mas importante sa akin ay kayo ng magiging anak natin. Pinaharap siya ng lalaki, tsaka siya nito hinagkan sa noo, tsaka siya nito niyakap. Napapikit na lamang si Rika. Nakaramdam siya ng kapanatagan sa bisig ni Cairo. Sa bawat araw na magkasama sila ni Cairo, mas lalong lumalalim ang nararamdaman nila ng lalaki para sa isa't isa. Sobrang hands-on din ito sa kanyang pagbubuntis at talagang hindi siya pinababayaan. Kahit na ito ay umaalis, palagi siya nitong ibinibilin kay Manang Dolor na todo asikaso rin sa kanya. Pansin lang ni Rika na tila ba medyo may kalakihan ng kanyang tiyan kumpara sa ibang buntis na kapareho niya ng buwan. Hindi na natuloy ni Rika ang sasabihin dahil akala niya dumating na si Cairo at maaga itong umuwi. Pero ang dumating pala ay ang ina nito at ang kapatid na si Kendra. Kaya pala humiwalay sa amin ang aming anak dahil ibinabahay ka ng babae ka. Galit na sabi ni Mrs. Dashwood na pinagmasdan pa siya mula ulo hanggang paa. Ganon din ang ginawa ni Kendra. Look, ma'am, malaki na ang tiyan niya. Ang sabi ni Kendra. At talagang nagpabuntis ka pang babae ka. Makapal talaga ang mukha mo. Galit na sabi ng ginang at unti-unting lumapit sa kanya. Ma'am, ayoko po ng gulo. Ayaw niya naman talaga at inaalala niya rin ang anak nila ni Cairo. Ayaw mo ng gulo? Pero anong ginawa mo? Maya-maya pa, lumabas na mula sa kusina si Manang Dolor. Anong nangyayari dito? Gulat ang mukha nito nang makita si Manang Dolor. Kaya pala nawala ka, Manang Dolor, at tumalis kay nandito ka na pala. Napakasamang tingin ang ginawad ng ginang kay Manang Dolor bago muling ibinaling ang tingin sa kanya. Ma'am, umalis na po kayo dito. Huwag niyong awayin si Rika dahil makakasama po sa kanya at sa magiging anak nila ni Cairo.
Pakiusap ng matanda sa dating amo dahil ang amo niya na ngayon ay ang anak nito. Wala kang karapatan na sabihan ako ng ganyan. Kahit kailan, hindi ko matatanggap na magkakaapo ako sa babaeng yan. Ayaw talagang paawat ng ginang at mas lalong lumapit sa kanya. Humarang si Manang Dolor sa pagitan nilang dalawa, ngunit itinulak ito ng ginang kaya tumumba ang matandang katulong. Itinulak-tulak siya ni Kendra hanggang sa napaupo siya sa sahig. Nakaramdam siya ng pananakit ng tiyan at dahil doon, sobra siyang natakot. May tumulo na ring dugo sa kanyang mga hita. Ma'am, tulungan niyo ako please. Please, ang magiging anak namin ng kapatid niyo. Nakikiusap niyang sabi kay Kendra. Kita sa mga mata nito ang takot, maging sa mata ng ina nito na mabilis na napatayo. Kendra, tumawag ka ng ambulansya. Sigaw ng ginang sa bunsong anak na si Kendra. Ma'am, itinulak ko kasi siya. Naiiyak na sabi ni Kendra. Basta tumawag ka ng ambulansya. Taranta ng sabi ng ginang. Dali-dali namang tumawag ng ambulansya si Kendra. Samantala si Manang Dolor, dali-daling lumapit sa kanya. Alalang-alala ang matanda. Hindi mapakali si Cairo sa kanyang opisina sa hindi niya malamang dahilan. Palakad-lakad siya hanggang sa makatanggap siya ng tawag mula sa kapatid na si Kendra. Kuya, I'm sorry. Naiiyak na nitong sabi. Kendra, bakit ka tumawag? Anong nangyari? Natataranta niyang tanong. Si Rika, dinala namin sa hospital. Dinugo siya, kuya. I'm sorry, kuya, hindi ko sinasadya. Wala na siyang ibinigay na tugon sa kapatid at pinatay na ang linya at dali-dali siyang umalis ng opisina. Kapag may nangyaring masama sa mag-ina niya, kahit pamilya niya pa ang mga ito, ay kakalimutan niya. Kuya, I'm sorry. Hindi pinansin ni Cairo ang kapatid na si Kendra, basta na lamang niya itong nilagpasan at kinausap ang doktor na sa tingin niya, ito ang nag-aasikaso sa babaeng mahal. Dok, kumusta po siya? Alala niyang tanong sa doktor. Dapat tayong magpasalamat na malakas ang kapit ng mga sanggol sa sinapupunan ng asawa mo. Maagap din siyang nadala dito kaya hindi nagkaproblema. Wika ng doktor. Mga sanggol? Taka niyang tanong rito. Congratulations, mister. Dahil quadruplets ang dinadala ng asawa mo. Maiwan ko na muna kayo. Ang mga gamot na kailangan niyang inumin, sinabi ko na sa babaeng nagbabantay sa loob. Tanging pagtango lamang at maikling pasasalamat sa doktor ang naging tugon ni Cairo. Tsaka niya lamang hinarap ang kapatid na si Kendra. What did you do? Namumutla ang kanyang kapatid dahil na rin siguro sa takot. Tinulak niya kasi si Mami. Agad na nag-init ang ulo ni Cairo at tinanong pabalik ang kapatid. Kaya tinulak mo din? Hindi mo man lang ba inisip na buntis siya? Son, it's my fault at wag namang masyadong sigawan ng kapatid mo dahil parehas kaming takot na takot kanina. Dapat lang, dahil kung may nangyaring masama sa mag-iina ko, baka makalimutan ko na kayong pamilya ko kayo. Ani at tinalikuran ng mga ito. May sasabihin pa sana si Mrs. Dashwood sa anak na si Cairo, ngunit sabi ng bunso, tsaka na lamang kausapin ng kapatid niya at umalis na muna sila doon. Tutal ay ayos naman na si Rika. Pagkapasok ni Cairo sa silid, tulog pa si Rika. Si Manang Dolor ang nasa loob at nagbabantay dito. Sabi niya dito'y magmerienda na muna. Siya na ang bahala kay Rika. Sumunod naman ang matandang katulong. Nang magmulat ng mata si Rika, bigla niyang naalala ang nangyari at inalala niya agad ay ang sanggol na kanyang dinadala. Sakto naman, nagtama ang paningin ni Cairo. Ang baby natin, kamusta sila? Puno ng takot at kaba na tanong niya kay Cairo. They are safe. Kumunot ang noo niya sa naging sagot ng lalaki. They? Mahina itong natawa bago sinagot ang tanong niya. Quadruplets ang dinadala mo. Napaawang ang labi niya sa nalaman kaya pala medyo malaki ang tiyan niya. Ang mamit kapatid mo. Nauutal niyang sabi. I know. Hindi ko naman kasi alam na baka pinapasundan pa nila ako. Kaya siguro nila nalaman kung saan matatagpuan yung bago kong tinitirhan. Umiling siya dahil hindi naman yun ang kanyang tinutukoy. Kahit galit sila sa akin, tinulungan naman nila ako. Nakita kong takot na takot sila kanina. Huwag mo na silang isipin. Nandito na ako kaya hindi ka na nila masasaktan. I'm sorry kung wala ako kanina. Naiintindihan ko naman na may kumpanya ka na kailangang asikasuhin at hindi naman natin alam na bigla na lamang silang susulpot. Yumuko si Cairo upang siya'y hagkan sa noo. I still can't believe na 4 na agad. Napapangiti nitong sabi. Baka hindi sila tanggapin ng pamilya mo. It doesn't matter. And kung hindi man agad-agad, darating din ang araw na marirealize nila na kailangan nilang tanggapin na ikaw talaga ang gusto ko makasama habang buhay.
Tsaka siya nito hinagkan sa labi na naputol nang pumasok si Manang Dolor na may dalang merienda para sa lahat. Masaya si Rika na walang nangyari sa kanya at sa mga magiging anak nila ni Cairo. Hindi pa rin talaga siya makapaniwala na 4 agad ang magiging anak nila. Gusto niya sanang panghinaan ng loob na baka hindi niya kaya, pero alam naman niyang nandyan sa tabi niya si Cairo na handang sumuporta sa kanya at hindi siya pababayaan, kaya walang dahilan upang siya'y panghinaan ng loob. Nakaupo lamang si Rika sa may sofa at kumakain ng meriendang ginawa ni Manang nang bigla na namang dumating ang ina ni Cairo at ang kapatid nitong si Kendra. Kaya napatigil siya sa pagkain at nakaramdam ng kaunting takot sa kung ano na namang pwedeng gawin ng mga ito. Iha, hindi ka dapat matakot. Wala kang dapat ikatakot. Hindi kami nandito para awayin ka o pagsalitaan ka ng masama. Nandito kami para humingi ng tawad. Ani Mrs. Dashwood. Hindi nga siya lubos na makapaniwala sa mga salitang lumabas mula sa bibig ng ginang. Ate Rika. Sorry po, lalo na ako, dahil sa pagtulak ko sa'yo. I'm sorry talaga. Maya-maya, lumabas galing kusina si Manang. Anong ginagawa niyo dito, ma'am? Pagalit nitong tanong. Bilin kasi dito ni Cairo na kapag dumating ang kanyang ina at kapatid, paalisin ni Manang Dolor. Manang, hindi kami nandito para sa away, kundi para humingi ng tawad kay Rika sa mga ginawa namin sa kanya. Ngayon lang namin napagtanto na mali kami, kung kailan may buhay na muntik nang mawala. Mababakas mo ang sensiridad sa boses ng ginang, pero mahirap pa rin magtiwala. Baka ginagawa niyo lamang ito para bumalik na si Sir Cairo sa inyo at doon niyo kakaawain si Rika. Hindi kumbinsadong sabi ni Manang. Manang, believe us. Nagsisisi na kami ni Kendra, miski yung asawa ko, kaya nga kami nagpunta dito. Nang nasa harapan niya na ang ginang, umupo ito sa may tabi at hinawakan ng kamay niya. Alam kong may mga nagawa ako masama sa iyo, ngunit pinagsisisihan ko ng lahat yun. Maniwala ka man o hindi. Pinipisil nito ang kanyang kamay habang nagsasalita. Kung tinanggap ko lang sana agad ang pagkakagusto sa iyo ng aking anak. Napatingin ito sa kanyang tiyan. Tunay ngang mahal ka niya dahil nagbunga agad ang lahat. Akmang luluhod sa harap niya ang ginang para sa lubos na paghingi ng kapatawaran, ngunit pinigilan niya ito. Hindi niyo po kailangang gawin yan. Marunong naman po ako magpatawad, lalo na ako nakikita ko na nagsisisi po talaga yung tao. Aniya, kaya napangiti na lamang ang ginang at hindi napigilan na siya yakapin ng mahigpit. Narinig niya rin ang paghikbi ng ginang, tsaka lang talaga nito napagtanto ang mga nagawang pagkakamali nito. Matapos siyang yakapin ni Mrs. Dashwood, ang bunsong anak naman nito ang yumakap sa kanya. Napatingin ito sa tiyan niya at hinaplos iyon. Sana makilala namin ang magiging mga anak ninyo ni Kuya. At nagpaalam na ang mga ito na aalis na. Ngunit bago sila tuluyang umalis, may sinabi pa sa kanya. Sana masabi mo sa aking anak na pumunta kayo bukas ng gabi para sa isang dinner. Tayo-tayo lamang at wala nang iba. Ang daddy niyang nagpahanda ng dinner. Sana makapunta kayo. Tanging pagtango lamang ang kanyang naging tugon na ikinangiti ng ginang. Tsaka siya napabaling kay Manang Dolor. Napakaswerte mo talaga, iha. Nagbago na yung magiging mga in-laws mo. Tuloy na kayo magiging masaya ni Cairo. Hindi makapaniwalang sabi ng matanda, samantalang siya ay napangiti na lamang. Minsan talaga, marirealize talaga ng mga tao na mali sila kapag malapit nang mahuli ang lahat. Pero at least, nalaman ng mga ito at magagawa pang magbago. Huwag na kaya tayong tumuloy. Maybe this is one of their plans. Nagdadalawang isip si Cairo kung tutuloy ba sila sa mansyon ng mga ito. Ang inaalala niya naman ay kung hindi sila tutuloy, paano na ang mga magulang at ang kapatid nito na umaasa na darating sila para sa dinner na yun? Pumasok na tayo. Aniya sa lalaki na dahil siyang nagsabi, wala na itong nagawa kundi ang pumasok na nga. Nang makapasok sila sa loob ng mansyon, agad siyang sinalubong ng yakap ng mami ni Cairo at ng kapatid nitong si Kendra. Si Cairo naman, gulat na gulat sa ginawa ng ina at ng kapatid niya. Masaya ako na nakapunta kayo, iha. Natutuwang sabi sa kanya ng ginang na tanging pagngiti na lamang ang naging tugon niya rito. What is this all about, mama? Tanong ni Cairo sa ina na mabilis na nawala ang ngiti sa labi dahil sa tanong niya. Miski si Kendra ay bigla ring lumungkot. Alam ko na marami kaming nagawang hindi maganda ng kapatid mo kay Rika. Lalo na ako, pero gusto naming makabawi sana. Gustong gusto namin. Hindi pa rin kumbinsido si Cairo hanggang sa niyaya na sila ng ina nito sa may dining. Sumunod na lamang sila.
Halata ang pagkagulat sa mga mata ng ibang maids doon nang makita siya, lalo na kay Loisa, na hindi inaasahang makikita pa siyang babalik doon. Tapos ngayon, hindi bilang maid kundi bilang ina ng magiging anak ng dating amo nilang dalawa. Ipinaghila siya ng bangkuan ni Cairo. Napapangiti na nga lang ama ni Cairo dahil sa pagka-gentleman ng panganay nitong anak. Son, ipapaubaya ko na sa iyong company. Hindi na ako mangingialam pa sa iyo dahil nakita ko na yung sipag at determinasyon mo at nakikita ko na kaya mo itong pamahalaan ng maayos. Ani Mr. Dashwood sa anak. Baka naman may kapalit, Dad. Hindi niya naiwasang kurutin si Cairo dahil sa naging sagot nito. Mali naman kasi ang ganda-ganda ng pagkakausap ng daddy nito tapos ganun lamang ang magiging tugon ng lalaki. Wala, son. Hindi ka na namin pipilitin pa sa bagay na ayaw mo at suportado ka na namin. Kami ng pamilya mo. Di na nga kami makapaghintay na makasal kayo ni Rika at makita ang magiging anak ninyo. Si Cairo hindi lubos na makapaniwala sa mga nangyayari. Tila ba isang himala ang nangyari o sadyang natupad ang kanyang kahilingan at araw-araw niyang ipinagdarasal na matanggap na ng pamilya niya si Rika at maging maayos na ang lahat. Kakayanin ba ni Rika na iluwal ang 4 na sanggol? Tanong ng kanyang mami. Ang daddy niya tuloy ay nagulat. Mukhang hindi kasi nito alam kung ilan talaga ang magiging anak niya. 4 agad? Hindi makapaniwalang tanong ng dad niya. Pagtango ang naging tugon ni Cairo. Grabe ka, son. Naiiling nitong sabi sa kanya kaya ang mami niya at si Kendra mahina na lamang natawa samantalang si Rika ay nahihiya naman. Kaya better na ikasal na kayo agad bago pa tuluyang lumaki ang tiyan ni Ate Rika. Suggestion ni Kendra. I know. Hindi ko nahahayaan pang maagaw sa akin si Rika. Sa sinabing iyon ni Cairo, natawa na lamang ang pamilya nito. Pero totoo siya sa kanyang sinabi. Masyado kasing maganda ang babaeng kanyang pinakamamahal na kahit buntis na, pwedeng may magkagusto pa din. Bago sila ikasal ni Cairo, sinundo na muna nila ang kanyang mga magulang para makilala naman ang mga magulang ni Cairo. Gulat na gulat ang mga ito dahil 5 buwan daw ang nakaraan, umalis siya na hindi lobo ang tiyan at pagbalik niya malaki na. Mukha nga daw ibang panliligaw ang ginawa ni Cairo. Natawa na nga lang sila ni Cairo sa parents niya, lalo na sa nanay niya na masyadong madaldal. Naging maayos naman ang pagkikita at pagkakakilala ng mga magulang nila ni Cairo sa isa't isa. Hindi niya na kinuwento pa sa mga magulang niya ang unang nangyari, baka kasi magkagulo pa at pinagsisisihan na din iyon ng pamilya ni Cairo, lalo na ng mami nito. Simpleng garden wedding na muna ang nangyari at kapag nakapanganak na siya, tsaka na lamang daw ang kasal sa simbahan. Todo alalay nga sa kanyang lahat, baka kasi siya'y mapano, lalo na si Cairo, kaya napapangiti na lamang ang mga bisita at ang iba ay kinikilig pa. Lalo na nang sabihin ng pari na husband and wife na sila at hagkan siya ni Cairo sa harap ng maraming tao. Ang kanya mga magulang ay naiiyak na samantalang ang pamilya ni Cairo sobrang saya naman. Masaya rin siya na suportado na sila ng mga ito ngayon, lalo na ang ina nito. Samantala si Manang Dolor, labis din ang galak. Habang ang ibang mga katulong ay nandun din, pati na si Loisa na bago siya ikasal, nakahingi na ito ng tawad sa kanya. Naging mabilis ang takbo ng buwan hanggang sa dumating ang araw na manganganak na siya. Naging maayos naman ang lahat kahit na CS siya dahil sa mga ganoong number of babies, hindi talaga pwede ang normal. Alam niya naman na makaka-recover agad siya dahil nandiyan ang asawa niyang si Cairo. Kian, Cure, Curvy at Cray ang ipinangalan nila sa mga anak nila. Napakagwapong mga bata, ang mga magulang nila ay tigi-isa dahil 4 naman ang sanggol, habang si Kendra at si Manang Dolor napapangiti lang sa isang tabi habang nanonood sa 4 na oldies na enjoy sa mga apo. Ang saya nila. It's because of you, dahil na kaya mo. Sabi sa kanya ng asawa at hinagka ng kanyang noo. Halatang proud na proud ito sa kanya. Dahil kasama kita, aniya at ngumiti sa lalaki. Magkikis nga sana silang dalawa kaso nga lang nagsalita si Kendra. Please kuya, maawa ka naman muna kay Ate Rika. Kasi baka mabuntis na naman siya. Okay sana kung ikaw ang magdadala ng mga bata. Mahina na lamang siyang natawa sa sinabi ni Kendra. Tuwang-tuwa talaga siya kapag tinatawag siya nitong ate. Alam na alam mo talaga kung paano ko inisin, no? Tanong ni Cairo sa kapatid na magbabangayan sana kaso sinaway ng mga oldies sa mga ito. Sila ni Manang Dolor ay natatawa na lamang. I love you so much, wife. I love you more, my husband. Ang sabi niya naman. Kaya abot tenga ang ngiti nito.
dahil sa sinabi niyang may husband. Sino ba namang mag-aakala na ang katulad niyang isang yaya dati, magiging isang ina na ng mga quadruplets at sa amo niya pa. Iba talaga ang takbo ng tadhana. Pero isa lang ang sigurado siya at yun ay magiging mabuting ama at asawa si Cairo. Wala na ring makakasira pa sa kanilang dalawa dahil mahal na mahal nila ang isa't isa.